Samantala sa punto po ito'y makakausap natin ang historian na si Professor Xiao Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Professor. Si Connie Season po ito. Makasasayang tanghali, Connie, at sa lahat ng mga kapuso natin. Opo, Kong Hei Fat Choi po sa inyo at sa lahat po ng ating mga manonood ngayon na siyempre interesado sa konting history mula po sa inyo. Magtatanong ako. Sa inyo pong pag-aaral, ano ho ba yung itsura ng Manila Bay noong pong mga nakaraang panahon? Kasi halimbawa noong panahon daw ng World War II, kung saan kahapon lang ho ginunita yung anibersaryo ng Battle of Manila, ay sinasabi may mga naging papel, di ba, syempre, na malaki, no? Syempre yung kultura po ng Chino. Sa paghuhubog sa kinagisnan natin na Metro Manila ngayon, ano ho ba ito? Well, syempre, yung mga Chino, bahagi ng buhay ng Maynila, no? Noong unang panahon pa, dahil nakikipag-trade sa atin yan bago pa dumating yung mga Espanyol. Doon sa tinatawag na Kingdom of Manila, Maynila dati. So eventually, dahil sinakop tayo ng Espanyol, kinuha ng mga Espanyol yung trade na yon at ang nangyari, nagkaroon ng galleon trade. At doon sa galleon trade ay inagaw ng mga Espanyol yung pakikipagkalakalan ng goods natin mula sa Pilipino. Naging sila na yung pausap ng Chinese. So nangyari dyan, eventually yung mga Chinese, sila yung nagkaroon ng opportunities. Kaya dumami sila Ito, nagkaroon ng migration at nagkaroon ng opportunities para sa kanila. So, eventually, syempre, dahil nga yung mga ethnic Chinese o yung mga pure Chinese, parang nilagay doon sa parian, tapos hindi rin sila basta-basta nakakagalaw, parang nga nangyari din, nagkaroon ng mga massacres sa mga Chinese, no? At ang nangyari dyan ay, syempre, nagkaroon tayo ng common na experience ng colonialismo with them. So, kaya nga, kahit papano, makikita mo na yung Chinese na eventually papasok sa culture natin, magkakaroon ng mga asawang Pilipino o dati Espanyol, makikisama sa reliyong Katoliko, mga eventually magiging Sinoy, sasama sa revolution natin at saka lalaban pa sa kasama natin ng World War II. So yun makikita mo, may ambag talaga yung mga Chinese sa kasaysayan natin, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Kaya maganda, we celebrate with them itong Chinese New Year nga. Opo. Pero may effect ba yun? Kasi syempre meron tayong mga pinag-aagawang teritoryo ngayon, di ba? Iba na yung panahon sabi nga nila, di ba, Professor, parang meron ding malaking history, syempre nakasama natin sila, pero ngayon meron na rin na mga nagpoprotesta, di ba? Ano ang effect nito sa ating history naman? Basta kailangan i-distinguish natin kanino ba tayo nagpoprotesta? Kasi baka naman kahit sa Pinoy nagpoprotesta tayo, kahit yung mga Pinoy hindi gusto ang ginagawa ng Chinese government. Yun din, may Chinese people din, di ba? At may Chinese government. So dapat yung tatlong yun, pinaghihiwalay natin yung mga Pilipino na Chinese o yung Pinoy, yung mga Chinese people na kaibigan natin, ano? At yung Chinese government na pagamat kailangan kaibigan natin sila, kailangan tinitignan din natin yung ating interest natin. So, yun yung kaya kapag nagpoprotesta tayo, ibigay natin sa Chinese government. Huwag tayong magalit sa Pinoy at huwag tayong magalit sa Chinese in general. Kasi hindi naman lahat sila, kasi yung iba na-highlight yung magaspang daw yung iba. Kahit man Pilipino, may magaspang din. Kailangan tignan natin individually itong mga taong ito. No? But anyway, makikita natin, malaki yung ambag ng kasaysayan ng Chinese dito sa Pilipinas. Kaya magpapatuloy lang naman yan, yung ganyang klaseng relasyon natin. At basta isipin lang natin, tayong mga Pilipino, kasama na yung Sinoy na kapwa nating Pilipino din, ingatan natin yung ating interest. Oo nga. Ito po ngayong Chinese New Year nga, anong dapat nating alalahaning historical at cultural connections sa China na nag-uugnay pa rin, syempre sa ating dalawang bansa, higit pa sa mga balitang kontrobersyal, katulad nga na nabanggit ninyo kanina, hindi ba? Alalahanin natin yung Sultan of Sulu ay pumunta dun sa China at welcome ng Emperor noong mga 1400s. Alam nyo, nakakatuwa dyan. Namatay yung Sulu Emperor, Sulu Sultan dun sa China. I-welcome muna siya ng Emperador pero namatay after a few days. So alam mo, nilibing doon yung Sulu Sultan. At hanggang ngayon, yung mga kamag-anak ng Sulu Sultan na yun, nandoon pa. At talagang nilibing ng maayos at tinratong parang hari yung Sultan of Sulu. So yung mga ganyan connections natin. And then of course, nandun yung culture natin na medyo na-appropriate natin yung ibang practices sa Chinese New Year. Naging parang Pinoy na rin na
at ang dami nating mga pagkain na kinakain ng Chinese, makikita natin na bahagi na rin ng buhay natin yan. At kailangan tanggapin natin na ang kulturang Pilipino ay marami na rin mga bansa na nagko-contribute dyan at inaangkin naman natin at ginagawa natin sariling atin. Kasi wala namang pancit canton sa Canton, China. Wala namang lumpiang Shanghai sa Shanghai, China. Atin na yan eh. Fusion na, kumbaga fusion, ano? Yes. Oo, yan naman maganda. Sana parating maging ganyang kaganda at ka-colorful ang ating relationship with the Chinoys, hindi ba? Maraming pong Opo. salamat, Professor, ha? Ang dami namin natutunan. Salamat po sa inyong time. Salamat, Idol Connie, at Idol talaga kita noon pa. Maraming salamat. Thank you po, Professor Xiao Chua, isang historian.